Kuzma may balak gawin kay Giannis kapag sinubukan nitong umalis ng Milwaukee Bucks. Pero bago yan, alam nyo ba mga idol, tuwing nakakakuha ng dominanting big man ang Los Angeles Lakers, tila ba nakatalaga na ang kapalaran nilang magka-champion sa NBA. Kaya balikan naman natin ang kasaysayan. Noong 1996, kinuha ng Lakers si Shaquille O'Neal mula sa Orlando Magic. Binigyan nila ito ng 7-year, $121 million contract, ang pinakamalaking deal sa NBA noong panahong iyon. At hindi nagtagal, nagbunga ito ng 3 sunod-sunod na championships mula 2000 hanggang 2002 kasama si Kobe Bryant. Ngunit noong 2004, umalis si Shaq sa Lakers matapos ang ilang internal issues. At doon naman nila nakuha si Pau Gasol mula sa Memphis Grizzlies sa isang trade noong 2008 kapalit ng ilang role players at draft picks. Bagamat natalo sa finals kontra Boston Celtics noong 2008, bumawi naman agad ang Lakers sa sumunod na 2 taon, NBA champions noong 2009 at 2010. Pagkatapos ng 2010, nagsimula ang bagong eksperimento ng Lakers. Kaya noong 2012, tinangkang buuin ang panibagong super team. Nakuha nga ng Lakers si Steve Nash para sa isang sign and trade mula sa Phoenix Suns kapalit ng future picks. Nakuha din ng Lakers si Dwight Howard mula sa isang 4-team blockbuster trade kung saan binitawan naman ng Lakers si Andrew Bynum. Pero nabigo ang misyon nila dahil sa injuries, lack of chemistry at ang pinakamasakit ay ang Achilles injury ni Kobe Bryant bago magsimula ang playoffs. Makalipas ang ilang taon, noong 2019-2020 season, bumalik ang Lakers sa kanilang winning formula. Kinuha nila si Anthony Davis via trade mula sa New Orleans Pelicans at muling bumalik si Dwight Howard sa Lakers ngayong handang mag-sacrifice bilang isang role player. At dito na nga nagbunga ang lahat, NBA champions sa loob ng bubble ang kanilang ika-17 na titulo. At sa wakas nakabawi na si Dwight Howard na naging NBA champion bilang isang Laker. Pero mula noon, hindi na muling nakabalik sa finals ang Lakers. Kahit may ilang malalaking pangalan, hindi na naulit ang tamang kombinasyon. Ngayon sa paparating na season, may bagong liderato sa Lakers, LeBron James at Luka Doncic. At kung makakakuha muli sila ng isang all-star caliber center tulad ng ginawa nila noon kina Shaq Pau at AD, malaki ang chance na ang Lakers ang susunod na mag-champion sa NBA. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Sino ang big man na dapat kunin ng Lakers pagdating ng off-season? Samantala mga idol, may kakaibang eksena tayong nasaksihan sa social media kamakailan. Nag-post kasi si Kyle Kuzma sa kanyang Instagram habang nagpa-practice ng MMA o mixed martial arts. Makikita nga sa video na seryoso si Kuzma sa training, may striking drills, grappling moves at intense na pad work. Sabi ng ibang fans, baka raw naghahanda na si Kuzma na gulpihin si Giannis Antetokounmpo kapag magdesisyon itong umalis ngayong off-season. Birong-biro man ito sa online community, mukhang may pinaghuhugutan. Dahil kasabay ng post na ito, kumakalat ang usap-usapan sa NBA world na may mutual interest daw si Giannis at ang Toronto Raptors. Ayon sa ilang insider reports, parehong kampo ang bukas sa posibilidad ng paglipat ni Giannis sa Toronto, isang malaking shake-up kung matutuloy. Kung magtatagumpay ang Raptors na makuha si Giannis sa isang blockbuster trade, muling babalik sa contention ang Toronto, lalo na kung may pares siya kay Scottie Barnes at sa kanilang promising young core. At kung totoo ang interes ni Giannis, hindi malabong makakita tayo ng panibagong Eastern Conference powerhouse. Matatandaan na ang Toronto Raptors ay dating champion noong 2019, at patuloy silang naghahanap ng bagong superstar na magsisilbing franchise player. Pero sa kabilang banda, maraming fans ang nagtatanong, gaano katotoo na papayagan ng Milwaukee Bucks na mawala ang kanilang franchise cornerstone? At kung matuloy man ito, anong pwedeng ibigay ng Raptors kapalit ni Giannis? Pero kayo mga idol, anong masasabi nyo sa MMA training ni Kuzma? At sa usap-usapang trade ni Giannis papuntang Toronto? Tingin nyo ba bagay si Giannis sa Raptors? O mas dapat siyang manatili sa Milwaukee? Comment down below at pag-usapan natin yan.